Thank you for this. Mike. Okay. Salamat guys sa mga bata. Thank you for coming hapon. And this afternoon, salamat sa matag usa. Amen? Once again, happy Mother's Day. Ano pa naman ang Mother's Day, no? All day, karon na Mother's Day nagapon. Kanyang gabi, Mother's Day nagapon. Pero ugma, dili na. Okay? Karon na nila adlaw. So, salamat kayo sa matag usa. Thank you for tonight, sa pagbalik. O atong iyang po, Ginoo dyan maghatag o kadaugan, panalangin sa pagtuon sa iyang apuno. So, dito magbugay. Ito hanggang si Brother Bobby to come and preach to us karong hapon. Amen? Daghang salamat po sa meeting. Another opportunity. So, ayok nga, dili mo magsawa sa mga gagawin diri, magwali sa pulong sa Ginoo. Ay, duha ra maging mo diri. So, maybe si Ingrid, graduate, sila ang privilege. O, si Dave. Okay? So, ay lang tanawa ang nagwali, tanawa lang ang pulong sa Ginoo. Okay? You know what, kung magtanaw kita sa tao, mag-focus ta sa tao, most of the time, discourage kita. Okay? I believe, dili tanang tao ganahan nimo, but focus lang yun sa pulong sa Ginoo. I believe na agoy giandam nga mensahe alang sa imo karon nga hapon. So, kita maglangan. So, happy Mother's Day sa matag ilahan. Diyan tara sa pagtindog. So, ang akwang mensahe nga akong pagadayon karon is all about the mothers gyapon. Okay? So, ito ang abiyan sa Book of Judges, chapter 13, mao kining mama ni Samson. By the way, sa wa kabalo, kinsa ba ang pangalan sa mama ni Samson? Okay? So, wala gi-mention sa Bible kinsa ang mama ni Samson, but ang iyang papa gi-mention sa Bible si Manoah. Okay? So, Judges chapter 13, verse 1 hangtod verse number 10, ato ang basahon responsibly. Okay? Ang magbasa sa 1 ang mga babae. Okay? Kunya sa to, kaming mga lalaki, tapos mag-enta sa verse number 10, sabay-sabay tagbasa anak. Okay, babae, verse number 1, Judges 13:1, read, begin. And the children of Israel did evil against the sight of the Lord, and the Lord delivered them into the hand of the Philistines 40 years. There was a certain man of Zorah, the family of Dinah, whose name was Manoah, and his wife was barren and bare not. Behold, now thou art barren, and bearest not, but thou shalt conceive and bear a son. Now therefore beware, I pray thee, and drink not wine nor strong drink, and eat not any unclean thing. For lo, thou shalt conceive and bear a son, and no razor shall come on his head, for the child shall be a Nazareth, as the son from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. Then the woman came and told her husband, saying, A man of God came unto me, and his countenance was like the countenance of an angel of God, very terrible, but I was asking whence he was, neither told him his name. But he said unto me, Behold, thou shalt conceive and bear a son, and thou drink no wine nor strong drink, neither eat any unclean thing, for the child shall be a Nazarite to God from the womb to the day of his death. Then Manoah entreated the Lord and said, O my Lord, let man of God, please let come again to us, and teach us what we shall do unto the child that shall be born. And God hearkened to the voice of Manoah, and the angel of God came again unto the woman as she sat in the field. But Manoah, her husband, was not with her. Verse number 10, sabay-sabay ta. And the woman made haste and ran and showed her husband, and said unto him, Behold, the man that appeared unto me, that came unto me the other day. Okay, dalay ko ng pulong sa Ginoo, mag-pray ta. Duko ang ulit yung mata dito sa pray, Father in heaven, Lord, salamat karong hapon na kami nagkatigong aron paminawon ang imong pulong. Salamat sa imong katawan na nagbalik, naghatag og panahon. Lord, tabangi ko nga
isip instrumento Ginoo sa pagdala sa imong pulong. Ay no dili ko ang ayan, but tungod sa imong kaluoy, tungod sa imong grasya, kami nakapadayon diha sa pag-alagad. Lord, gamita imong pulong, Ginoo nga dili gyud mahimo kini sa tao apan ikaw ang nagahom, lihuka ang matag kasing-kasing sa imong katawhan. Balang espiritu ikaw magakonditar, ikaw magapamuhat Lord, nga naa mi something matun-an karon o tabangi Lord nga ma-apply na mo ni sa among ginabuhi. Dalay ko ng imong pulong, ikaw paghimayaon karon nga hapon. Balang espiritu ikaw magapataliwala, ikaw Ginoo magatabang karon nga hapon. This we ask in Jesus name. Amen. Okay, pwede na maglingkod. So, before ta padayon sa atong mensahe, so I'd like to share sa inyo some things nga I believe karon is a Mother's Day. So wala kay tayong mga mama, but I'd like to share sa inyo bahin sa akong mama sa una. So what yung ka-experience nga niagi o Mother's Day nga kanang anak ko sa Ginoo. Okay? So kamo nga nana mo sa Ginoo, na-experience mo Mother's Day. So just be thankful sa Ginoo kay nganuman lahi ang pag-celebrate. I believe ang nasa kalibutan unsaved people wa ginay pakialam sa Mother's Day. Okay? So muna nga I believe ang tinuod nga luwas na agi pakialam sa inahan. Okay? Muna nga ma-experience na ko sa una Mother's Day, what you kay balong nga naday nga anak. Okay? Never one time nga experience ko nga nagkauban mi sa mong mama nagkaon nga nag-celebrate sa Mother's Day. Pero I believe naagay purpose ang Ginoo anak. So ako tinuod lang di ko makaingon nga maayo ko nga pagkaanak sa mong mama. In fact, ako ang kinamanghuran. Kunya ingon pa nila kung kamanghuran, paborito sa mama. Kung tinuod yun. Okay? Way laing pangalan nga iyang supiton. Kanang naa siya dadon, nagikan sa nasa ilakwan, nasa pagkaon ni dadon, ma-appreciate na ko kong mama. But subo kayo, abot ang time nga nag-graduate ko sa high school, nagkasakit siya. So, ako gusto ko mag-eskwela, gusto ko mag-graduate o college, pero di ko mag-eskwela kay tungod, nakatiman ko sa akong parents, sa akong mama, kaya nagkasakit. Motong time nga, na-mature ko sa pagtrabaho kay tungod, at di man siya makatrabaho, niya akong papa patay naman, wala kami source of income. So muna nga, night time nga, kapoy kasi trabaho, kunya siyempre kay, ang imong mama, atimanon man mo, di kit malikayan nga, makaingon kasi mong kinabuhi nga, mura mga binyo nani. Eh, murag ana ba? Pero, diha na ko na-realize nga, na-save na ko, unsa day kalisod kung may inahan. Okay? Honestly, naka-istorya kung di maayos mong gilikanan. Okay? Pero, dili pa to luwas, di pa to luwas ato nga time. Pero karon nga na-save na ko, mahinumduman ako ba? Nganong wala pa may naabot sa ako nga time ngayong ani? Muna kamo mga teenager, is a blessing. Okay? Muna nga kung musukol kasi mong ginikanan, magtubag-tubag ka, hunaagid sa makadaghan. Okay? Thank God, hunaagid. Nga kung maabot ang time, kay isa naman ang kinabuhi sa mong ginikanan. Sa time nga wala nang ginikanan nimo, I believe bangita juga sa iya. Bisan pag dako na ka. Mayon ka, nakatrabaho na ko, kabalo na ko unsa akong himono, dili gyud. Lahi ito nga kay ginikanan. Even gani ang mga adult nga kanang nanay mga anak, still may experience gyapon nila kung nainahan naslay fellowship. Kay lahi gyud ba? Muna nga I don't know kung experience yun na, pero kung mabot ang time nga ang anak nga sitwasyon, I believe ay gyud sayangi ang panahon nga mag-spend more time mo sa inyong parents or sa inyong mama. Yung people usahay, taas ikag panahon sa inyong barkada. Most of the time, gamay kitag panahon sa atong mama. Kung na may best friend nimo, ayot dili itong best friend nimo nga nasa gawas. Babae, ang best friend nimo, ang imong mama. Tingnan naman, ang imong mama, di ka na mingon nga, alalak, pagbugoy-bugoy dito. Okay? Wala gi desire imong mama, anak nga, kanang makadaot sa imong kinabuhi. Wala nga, una-una agad sa mga kadaghan, nga mintras nga naa pa imong inahan, nindot pa na napasay kusog, ano gid ba ang fellowship? Kay usa nga siya nga butang, nga di ni mamalimtan, hangtod nga mawala sa ning kalibutana. Okay? Honestly, ako makaingon nga di ko maayo nga anak, sa time nga naa akong gilikanan, akong inahan, pero grasya kaloy sa Ginoo. Never one time nga nagstuya siya, basakit na ko. Kasi akong pag high school, wala ko sa akong puder sa gilikanan. Okay? Na ako sa akong uncle nga nagpa-eskwela na ko. At the same time, nagtrabaho. Pero,
usa ka butang nga akong experience, even wala sila, pero nag-support sila sa kuha, pero wala na ko gilain pagsabot, nga wala sila nag-care sa kuha. Still, naagyapon iyahang pag-support sa kuha. So this time, magkatuto sa mensahe, kung imong tanaw dire, by the way, si Samson, kung imong subayon from Judges, morning time nga ang Israel, by the way, kung istadihan mong book of Judges, is kanang mapintihon ba? Most of the time, ang children of Israel, naa sa area sa kahimta nga defeated sila. Okay? Kabalo mo sa Israel, katong time nga nangayo sila hari, kabalo mo ta sa istorya na, nangayo sila hari, unya kay tungod sa children of Israel nga sig pangayo hari, gituman sa Ginoo nga tagaan sila hari. Mo na nga naabot si King Saul. Okay? Unya ikadwan abot si King David, si King Solomon. In the book of Judges, kani nga time wala na hari. Mo na nga nagpadalang Ginoo mga hukom o judges. Kung makita nimo kini si Samson is the 13th judge sa Israel. Okay? Ang kahimtang sa mga Israel okay? Naay usa ka judge, muwalk sa Ginoo, mo follow sa Ginoo, unya mabot ang time nga mo ano na pud og dautan, musimba na pud mga false god. Hangtod nga naabot diri sa book of chapter 13 nga naay usa ka pangalan nga si Samson ug ang iyang pangalan sa iyang papa si Manoah. In verse number 1, yun diri akong mabasa, and the children of Israel did evil in the sight of the Lord. Okay? Did evil in the sight of the Lord. Muna nga sa diha bitaw nga naluwas ta. Dili na ta maingon nga okay na ta maghimog dautan. Kaya nga naman naa gid consequence ta adrio. Dili gid maingon ang Ginoo nga okay lang ka nga dinautan ka hangtod nga kuhaon ka sa Ginoo dili gid. Kung tinuod ka nga luwas, I believe there's something mahitabo sa imo kung maghimo tag dautan. Muna nga ang Kristohanong kinabuhi di gid ta kayo dula-dula lang ni. Okay? Muna nga ingon did evil in the sight of the Lord, and the Lord delivered them into the hands of the Philistines 40 years. Okay? In verse 2, there was a certain man of Zurah, of the family of Danites, whose name was Manoah. Okay? Wala gi-mention nga pangalan diri sa chapter kung kinsa ang pangalan sa mama ni Samson. Pero kung makita nimo diri, ang mama ni Samson is gi-mention or makita nimo nga his mother is a obedient mother. Okay? So mo ang title sa mensahe karon nga hapon, Manoah's wife, the obedient mother. I believe obedience is the very best way to show that you believe. Okay? Kantas mga bata, no? If kana songs para sa mga bata, it's also good for us. Obedience is the very best way to show that you believe. Mo na bitaw nga usahay kung mayon ka nagatuo kag Dios, kunya i-disobey nimo ang Dios, dili gyud tinuod siguro. Okay? Kay damo nga nag-obey ka sa Ginoo, damo nga ginapakita nimo nga ikaw na ipahigugma sa Dios nga naay pagtuo sa Ginoo. Usahay young people, watog simbahan kay tungod mo obey kay mo simba, pero pag abot sa simbahan di maminog sakto. Okay? Magsigapak-hapak diya sa gilid. It's time for us to be serious, Christian. Pero man, okay, obedience is the very best way to show that you believe. Okay? Muna nga, wala ta nagatuo kay tungod nag-istorya ta, wala ta nagatuo kay tungod nag-istorya ta, nagatuo ta kay naman ginapakita na to. Okay? Manoah's wife, the obedient mother. Ipakita niyo mo today, in verse number 2, or number 3, and the angel of the Lord appeared unto the woman. Okay, morning mama ni Samson, and said unto her, behold now, thou art a barren, and bearest not, but thou shalt conceive, and bear a son. So kining mama ni Manoah, wala pa ni anak. Okay? Wala nag-anak unya na. Ang angel nagpakita sa iya nga magkaroon kag anak. In verse 4, tanawa sa Bible, okay? Kung wala pa ka natulog, tanawa sa Bible, okay? Verse number 4, now therefore, beware. Okay? Kung sa gingon niya, beware. Kita mo ka ng balay nga nay, beware of dogs. Pasabot ana, pagbantay ka na iro. Okay? Warning ba? Beware. Okay nga sa angel rin, ingon niya, now beware, I pray thee, and drink not wine or strong drink, and eat not any unclean thing. Okay, ingon ang angel,
wa may gimension nga pangalan, ikaw magkaroon kag anak, unya, beware. Naay gipahimo sa imo. By the way, kini si Samson kay mong istadihan, usa ni siya ka Nazarite. Unya ang Nazarite naay baw na sila. Mabasa man ito na ganina, nga dili pwede mo inom og strong drink. Sa inyo, strong drink, pasabot tingad pwede din mag-inom. Amen. Right. Hindi ka pwede tanduay. Kaya naman, dili ka sa Ginoo. Right. Amen. Okay? Yun ang Bible. Sa Proverbs, wine is a mocker. Strong drink is raging. Right. Amen. Whosoever deceptive is not wise. Amen. Bisan pa professional ka, pero mahubog na ka, di ka wise. Right. Ano, kabala magkabibag? Siyempre, lagi, puntaan na. Pero dili po itong, sa una, share lang ko kadali. Siyempre, kay naman ta, lalaki ta, na bisyo, wala mo kong kaagi noon, nga nahubog ko, nga tulog ko sa kalsada. Usay, kinakansyawan ko sa barkada, gamay daw kay kong dosage. Sabot na. Ang mga palainom, magka-relate, ano? Gamay daw kay dosage. Kaya naman, pag inom na, pag tanaw na kung hindi na makaya, ulit kong balay, tulog. Pagkabuntag, yung mga barkada na ako, kansyawan ko nila. Uli man ka. Wala gamay kay dosage. Nga naman, pinabuhay sa plaubo. Wala, ang Nazareth ba, dili mo inom og strong drink, kunya dili mo mukaon og unclean thing. Right. Sumuna nga naay gihipahimo sa angel, yes, gitagaan siya anak, but notice, naay kuman ang angel dre. Right. Amen. Mao na sa ginikanan. Sa diha nga gipakataw nimong anak, ang Bible nagkuman nimo. Right. But it's either for you to obey or to disobey. Right. Amen. Pwede ba ang anak gihatag ka sa Ginoo sa imo ha? Dili para ipabuhi nimo sa imong parinti. Wala ko kay anak mo pero usa nga akong giampo sa Ginoo, Lord, tutagaan ko nimo anak. Akong giampo nga kanang di na ko isalig sa akong mother-in-law or kinsa man na. Kaysa kuha man imong gihatag na. Ako man ang responsibility nga mag-atiman sa kuha na. Right. Okay? Sumuna, Manoah's wife, the obedient mother, kayong tanawon. In verse number 4, Samson went, nabaliw na okay, kare. Now therefore beware, I pray thee, drink not wine nor strong drink, and eat not any unclean thing. In verse number 5, for lo, thou shalt conceive, and bear a son, and no razor shall come on his head, of the child shall be a Nazarite unto God from the womb. And he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. Unsay purpose? Nganong natao si Samson? To deliver the children of Israel from the Philistines. Amen. Kaya balo mata kay Samson, kusgan. Kusgan. Muna nga, usa nga strength nga gihatag kay Samson tungod kay iyang parents, dedicated si Ginoo. Amen. Tagay kog young people, tagay kog bata nga dedicated si Ginoo. Kay iyang parents dedicated si Ginoo. Right. Amen. Dili man tanan. Tagay kog bata nga way dili committed, dili dedicated sa Ginoo. Tagay kog teenager nga naman, dili po dedicated ang parents. Dili man tanan, but most of the time kung dedicated ang ginikanan, dedicated po ang anak. Amen. Right. Okay? Mabito na nga for me. Okay? Even kay Pastor Munching, ang iyang stand. Kung ang bata magpa-dedicate sa iyaha, magpaampo sa iyaha, dapat dedicated yun ang parents. Right. Kaya usaha man ang dedicated, ang ipa-dedicate yung bata, kung niya, yung parents may simba-simba. Right. Amen. Alangan, magbaktas ng bata din, yung may vote. Wala nga, salamat na sa Ginoo, kaya natin pastor nga na-stand nga na. Amen. Wala nga, kung magpa-dedicate, dapat ang parents yun una. Pero kung dedicated ang parents, lisod kayo. Lisod mag-follow yung anak. Okay? Tara na to, in verse number 5. Verse number 6. Then the woman came unto her husband. Kung sa ingon rin, na-angel nga nagpakita, o ingon ng angel, magkaroon kag anak. Siyempre, kay barin ko na siya. Imposible, miracle na. Samson as a child nga, na-milagro sa Diyos. Right. Okay? Kunya, unang higayon, kay duha man higayon, nagpakita ang angel sa iya. Then the woman came unto her husband, saying, a man of God came unto me, and his countenance was like the countenance of an angel of God, very terrible, but I asked him not when she was, neither told him his name. Okay? Okay yun, Ray? In verse number 7, but he said, he said unto me,
Gidoon si ang wife ni Manoah sa iya ha. Unya gisulti niya nga naay angel or man of God nga nagpakita sa iya ha. Unya good news ni siya. Okay? Good news ni siya. But he said unto me, behold, thou shalt conceive and bear a son, and now drink no wine nor strong drink, neither eat any unclean thing, for the child shall be a what? Nazarite to God. From the womb to the day of his death. Okay? So the title of God's message, Manoah's wife, the obedient mother. Nadungga na to, si Eve is a deceived mother, si Sarah, a carnal mother, si Jochebed, a trusting mother, si Hannah, a godly mother, si Mary, a rejoicing mother. But Manoah's wife is the obedient mother. Amen. Right. Natay ma-learn diri first. Una nga points nga atong matun-an diri. Makita na to na sa verse 1 hangtod sa verse number 5. First point is obey what you know of God's will. Tumano na to kung unsa atong nasayran sa kabubuton sa Dios. Right. You know what, young people nga nang unsay di ka kay nung unsang kabubuton sa Ginoo sa imong kay wala kay time sa pagbasa sa pulong sa Dios. Amen. The more you read the Bible, the more you know the will of God sa imong kinabuhi. Kaya kabubuton sa Ginoo di mo na makita kung asa-asa lang. Eh, mo na bitaw daghang kay nasikyat karon. Pinagay vision gipakita sila. Mo na to Ginoo na gito. Salamat kay Bible. Bisan pag tanay mo pakita na to pero still ang Bible is final authority sa ato. Right. Amen. Wala ta naminaw ng dreams. Yes, nagagamit ang Ginoo before sa Bible mga dreams. Nagagamit siya prophet, nagagamit siya vision. But sa atong time karon, enough na ning pulong sa Dios. Amen. Right. Okay? Mo nang usay mamislead ang mga tao, maabot sa mga doctrine nga dili mao kitungod. Instead nga taga-taas ang panahon ng Bible, maminaw na ang storya sa uban. Right. Amen. Right. Ato nang bispitaon sila Brad kay mas una man na nimo. Paminaw. Dili pasabot nga una na sila, tama na sila. Kay mas una ang Bible sila, in the beginning was the Word, Right. and the Word was with God, and the Word was God. Pasabot, una pa rin, may mga, naman tayo mga palinti, no? Pag, ako, udugay na itong liko, huwag mo day. Kaya, ulahi na kasduyan. Mga, lagi, ulahi, liko sa duyan, lagi, liko, kulang mo pagkagtabyong. Amen. Eh? Siya pasabot na. Una lagi ka. Pero never magkakabra, huwag ka na pagtuon sa Bible. Amen. Right. Yung ang Bible, may patong una kay, patong ulahi kay nauna. Pero nung nag-una, naulahi. Right. Amen. Eh? Obey what you know of God's will. Young people, usay magligo ka, usa mo gikabuton sa Ginoo na ko, no? Alangan, makita man mo sa Facebook, ma-search pa rin mo natin sa Google, dali man. Right. Amen. The only way nga mabala ni mo will sa Ginoo, pagbasa ang Bible kada adlaw. Amen. Most of the time, taas kag busy sa imong cellphone, sige post. By the way, karang pag-post na sa Facebook, tanawon po nimo. Okay? Kung mag-atag, basig, di ka mao ba? Mag-atag ng attention sa uban. Young people, maminaw yun. Dili tanang, I'm not against sa pag-post sa Facebook, matanawon po na to kung sakto ba na. Right. Right. Kaya naman, Kristuano na ta. Kaya nagkakiro ito sa pangalan sa Diyos. Kung damo kita maginapoy sa Diyos, damo nga gamiton to sa Diyos. Amen. Obey what you know of God's will. You may not know everything of God's will for you, but you can begin by obeying Him. Okay? Usahay, mas mag-obey pa ning wa kay nabalan sa Bible, kanang gamay lang nabalan, kung sa atong memorize ang, yun ko again sa nang pag-memorize ang verse, pero sometimes masubo kayo. Mas damo pa itong mo-obey sa kabubuton sa Ginoo katong dili kayo, wala kayo nabalan sa Bible, nagtuon pa lang. Right. Sometimes kita, we are spiritually blind. Dagang kita nabalan nga verse sa Bible, pero wala kita itong i-aplikar. Amen. Ano yung listen? Right. Naka-impress lang ka, kitungod, you can't memorize gamay kaya na nga verse. Oy, ba't ang pangutana? Paminaw. Kadang mga memory verse, especially sa Sunday school, dili lang nato na memorize son. Ato po lang i-meditate. Okay? Ato pong tagaan og mensahe ba? Thy word is a lamp unto my feet. Pulong sa Ginoo suga. Suga din mo lagi hayag lagi. Okay?
Wala nga tagaan na to mensahe every time nga nagbasa ta. By the way, kung ikaw magbasa sa Bible, mga tana ko sa, even ako, magbasa ta sa Bible, kanus ang time na nag-speak ang pulong sa Ginoo sa mo. Basig mahimo na lang yung duty na ito pagbasa sa Bible. Right, man. Basa ko karon kay basig magilty ko ba? Ana, even ako kaagi ko na, magbasa lang ko Bible para arang ingnon nga di ta guilty. Kaya ba ta nagbasa? Right. Unya pag-abot diri sa simba, maigo ta. Isa ko basa Bible. Wa ko basa. Pag-guilty ta. Ato na lang ibasa para dili ta guilty, ato lang basahon. Pero wala gyud nag-speak ang pulong sa Ginoo sa imo. Right. Eh mo na nga ato kinabuhi sa wapay kamabuhan. Sige ang nagbasa pero wala na to gi-meditate, wala na to gikuha ang mensahe kung unsa may pasabot sa Ginoo nato. Wala by the way ngayon, lisod na sabto ng Bible. May mga tao na, Brad, mabitaw na Brad nga ang kanarang leader sa simbahan ang tagaan o Bible kayo naman katong lisod mo na sabton. Lisod din ang sabton dahil ingon ang Bible, in the beginning God created the heaven and the earth. Lisod din ang sabton diay. Ta sinugdan gimugna sa Dios ang langit ug ang yuta. Bisan pagbata imong wala na kabalo na. Amen. Wala nga namoy Bible diha na unsa may pasabot nganong namoy Bible diha. Dili pasabot nga nagawali mi diri. Kung wala sa Bible, pwede mi ingon wala man na, di man na mao. Mo nay tama. Kaya kung magwali diri unya wa kay Bible, pwede ra yung kay mo ilaron gyud. Right. Wala nga nay Bible mo diha. Kaya even nga kami nagwali diri, at least makita ninyo nga naas Biblia. Amen. Mo ni purpose niya nga namoy Bible. Nya ikaw po musimba po ka, wa po ka dadag Bible. Usay bilin mo simbahan, pero nay mo hipos. By the way, kung imong Bible, imo ginakatimanon oy. Right. Ang penga na imong Bible kay naman, ang uban nga nay utang ka ni Bible. Imo libre ra gihatag simbahan niya karon. Imo rang biya-biyaan. Right. Imo rang ipolon-ulanan. Ang penga na imong Bible. Kay the more nga i-care imong Bible, the more ka nag-love sa iyang pulong. Right. Obey what you know of God's will. By the way, young people, always inyong madunggan. Ang pag-uyab-uyab, di pa nakabuton sa Ginoo kung teenager pa ka. Right. Di pa na, I don't care kung unsa mo, malain mo sa kuha, ba't mo nang kamaturan? Right. Di pa nga paugason na kasi yung balay, magbagut-but pa ganit ka. Minyo-minyo na yun ka. Uyab-uyab na yun. Manoah's wife, she did not know everything. God wanted her to do it, but she was ready to obey. Right. The commands she did know of God. By the way, obey what you know of God's will. God's command are good for you. Wala nag-command ang Diyos sa mga anak niya, sa mga luwas, na makadaot na to. Uspo na ko. God's command are good for you and for me. Pasabot, ang sugo sa Diyos, maayo na para nato o para sa tanan kung ikaw magtuman ta. Right. Kaya wa gyud never gyud nga nagkuman ang Ginoo makadaot na to. Even basahan nimo cover to cover ang Bible. Kasagaran ang kuman sa Ginoo makahatag og panalangin, makahatag og victory. Kini victory man eh. Right. Naaman ni sila sa area nga ulipon sa mga Filistin. Pero ang kuman ang Dios kay sa asawa ni Manoah, kay pagkataon na si Samson, unya kinanglan tumano niya. I-obey niya. Right. Muna nga, God's command are good for you. Ato nga bilang kadali. Deuteronomy chapter 10, verse number 12, hangtod sa Deuteronomy 10, verse number 12, hangtod verse number 13. Ingon ang Bible sa verse number 12, and now Israel, what that the Lord thy God require of thee? But to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul. In verse 13, to keep the commandments of the Lord, and his statutes which is I commanded this day, for thy what? For thy good. Right. Amen. God's command for you is for your own good. Right. Someday, mga young people, kanang among ginawali diri, ginawarning sa inyo ha, inig-abot nga time nga maminyo na mo, makaingon mo, salamat sa Ginoo na ay mga pastor nga nagwali diri, nga ako gikursyunan ko, salamat kay akong gimaayog pagdawat ang pulong sa Ginoo, wala ko nag-response og negative. Kasagaran kini mga
Kasagaran mga tao, negative kayo sa pagwali. Ako, nagutong igo ba? Okay? Wala man na, di pa igo sa imo ha. Ang Diyos nagpaigo nimo. Ang Ginoo. Right. Okay? Wala ba yun nga personalan dire? Amen. It's all the Word of God. Amen. That's right. Obey what you know God's will. God's command are good for you. Now, paminaw, kung papilion ka, asa man mas may pilion mo. Na ang Ginoo mohatag nimo maayong future. O ikaw magpili. Nga sa sinugdanan pa lang maayo pa. Pero in the future, ma-regrets ka. Right. Amen. Okay? Mabitaw na nga, kinahanglan mo nga inyo yung i-apply kung unsa niya lunggan diri. Kinahanglan na ito i-apply. Kaya kanang kuman sa Ginoo sa ato makaayo na nato. Right. Ikadua, subpoints. God's command are good for you, and also God's command are good for those around you. Around you, apelin mo pamilyari. Wala, kung di ta mo obey, di ta mo tuman, nakasalalay sa ato ang mga pamilya nga nakapalibot nato, and also relatives, cousins, o sa man nga nakapalibot nato. By the way, maabot ang time, tungod kay nagtuman ka sa Ginoo, those around you, ma-experience nila ang panalangin sa Diyos. Amen. God's command are good for you, and those who are around you. Right. Imong friends, kung tinuod ka nga, kung tinuod na imong best friends sa eskwelahan, by the way, paminaw yung people. Kung tinuod na nga friend, okay? Kung tinuod mo ng friend, imong giban-ubanan karon, dapat mo na mag-push nimo sa pag-alagad sa Diyos. Right. Amen. Pero kung di na makapush nimo sa pag-alagad sa Diyos, di na maayo nga amiga or amigo. Amen. Kaya pinibilis, kung tinuod na nga amigo, amiga, mag-post na sa imo in the right way, aron nga imong kinabuhi, dili maging mistress, dili maging, okay? Dili maayo. Right. God's command are good for you. Mga bito na nga, piliya gid imong amigo. Amen. Choose your friend wisely. Right. Kaya kung patakaan po ka, by the way, mas daghan o percentage ang influence sa imong amigo. Kaya nga naman, kasagaran, mas better pang tumanon imong amiga kaysa imong ginikanon usahay. Right. Ay, may nga na. Mas maya. Kaya kung balay, lami, kaya mulayas. Oy, mas maya pag uban ko sa kong amigo, amiga. Yes, uban ka dito. For the moment, maglipay ka dito sa mubo ka panahon. Pero mabot ang time, ma-regrets ka. Pariya ka sa parigalsan. Amen. Nagkaon na lang siya, pagkaon sa baboy. Usa siya nibalik sa iyang amahan. Right. Kung na itong piliyon, hindi ko dapat na itong piliyon. Nga naman, nga mag-suffer pa makanganaa, may plano ang Diyos nato, na pinaka-hayahay, makaayaw na to. Ano nga itong ginagpiliyon ng butanga? Okay? Usahay, I believe, kinaaman tayo kaaway. Ganahan ko sa, may nunduman ako ang wali ni Pastor Junji. Ayaw tintala ang yawa, nga tintalon ka. Yawa nga ano? Statement. Ayaw tintala ang yawa, nga tintalon ka. Kasi masabot, anak. Kanang imo ang ginapost usahay, ayaw tintala ang yawa, nga tintalon ka. Kaya naman, most of the time, dali lang kaayo ang hila sa kaliputan, anak. Okay? Kaya ba, ako masiro magipahig nga nila. Okay? Para listanan. Okay? Walay personalan rin. God's command are good for you. Because your child is part of God's plan. Si Samson is part na sa plano sa Diyos. To deliver the Israelites from the Philistines. Naikot nga nag-iwan rin ba? Our obedience or disobedience doesn't affect us. It also affects our children, our relatives, our cousins, our parents. Ang atong pag-obey o pag-disobey sa Diyos, maka-apekto na sa atong pamilya, sa atong relatives, sa atong friends. Right. Amen. Wala bitaw, every time nga naiwali diri, isipag yun, para ni sa imong kahayuhan. Amen. Para ni sa imong future. Kinsa ra may makahatag, by the way, mangutana ko sa inyo kinsa ra may makahatag sa imong maayong future? Makahatag bang kalibutan niyo maayong future? Dili gyud. Ano makaingon mga kuya ba? Nga mo graduate man ko, kung laude man ko, nganong maayo man akong future. Taman ra ka sa medalya. Ingon ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Amen. Lingon ka, kung laude man ko, tapuan man ko. I don't care kung tapuan ka, salamat sa Ginoo na. Amen.
the greatest success nga imong mahimo para sa Ginoo. If end sa imong kinabuhi, naakas kabuton sa Dios. Right. Yes, lisod lang yun. Even ako mayon ko, how about ka na mag-end ang kinabuhi? Even ako mag-ayon ko, nababato sa will sa Ginoo. Huwag po na akong prayer. Kay the more, paspas kayo ang oras karon. Pamuntahan na pila akong edad, kaya kasi kanya 10 taon, gulang is kiba ba. Yan ay magkuya ani, mag-angkol na lang ko ani, maglulon lang ko ani. By the way, kung imong isipon ba, unsa ka ang pangalan nga ibili na to, unsa ka ang postline someday. Kinsa ka ang atong pangalan nga atong gibuild, atong testimony nga giampingan na to, giampo na to sa Ginoo. Unya pag-end sa atong kinabuhi, dili maayo. It's sad bitaw. Wala ko naghambog ana. Dili ko makaingon nga ang akong end sa akong kinabuhi maayo pod. Kay naa pa na sa pag-ampo na to, pagduo na to sa Ginoo. Right. Our obedience or disobedience doesn't affect us, but also it affects our children, relatives, and friends. Ikaduha, obey what you know of God's will. Number 2, seek to learn more. Atong abrihan, Judges chapter 13, atong balikan atong text. Judges chapter 13 verse 6 hangtod sa 14. Then the woman came and told her husband, saying, a man of God, balik na ni. In verse number 7, but he said unto me, behold, hadinata sa verse number 8. Then Manoah entreated the Lord. Sa diya nga, ang asawa ni Manoah, ni doon sa iya, ingon niya, na angel o man of God nga nagdoon sa kuha, nag-ingon nga magkaroon kong anak, o yan ingon si Manoah sa verse number 8, then Manoah entreated the Lord and said, O my Lord, let the man of God, which thou didst send, come again unto us. Ingon niya, Lord, I pray nga, ang katong man of God nga imong gipadala sa ako, mubalik pag-usap na ko. Unya, ingon rin, which thou didst send, come again unto us. Tanawa, tapos yung Bible. And teach us what we shall do unto the child that shall be born. One day, mga babae, mutagaan kag anak. Ayaw i-raise imong children according sa imong kaalam. Right. Pareha kay Manoah. Manoah husband ingon niya diri, teach us what shall we do. Tudluwi ko kung paunsa na ko ni. Ipadako akong anak unto the child that shall be born. Kaya kung ang kalibutan imong padesisyonon sa mga bata nga nagpabadlong, ayaw na bunali kay papriso ka. Wala kalibutan karon. Ay na bunali mapriso jud ka anak. Pero ang Bible, foolishness is the foolishness ang kasing-kasing sa bata kinahanglan i-correct. Right. May pag wala kong parents, wala kong anak lagi. Pero ma-observe man ko na sa ibin akong pamangkin. Observe na ko na, pamangkin nila lang. Wala nga, ang kalibot, kung ang standard sa kalibutan atong tumanon, pilti kita. Right. Pilti kita. Seek to learn more. Basi nagtuo ka nga, maayo na ka sa Bible, di na ka pwede magtuon. Hangtod karon ako nagtuon, yapon ko. Right. Wala nga, every preaching diri, every person nga mutindog diri, gusto ko maka-learn and ma-apply na ko sa akong kinabuhi. Right. May pride na kita ba? Di man na ilado nga preacher, ikuan Pastor Munji, oy. Katong mga ilado yun. Katong mga dugay na kayo, badli, oy. Every person is your teacher. Right. Even gani atong kinabuhi, the best nga himflok. Di pasabot nga dili halos ka istorya diri. Pwede mo pa gamiton sa Ginoo. Right. Ingon ang Bible, God uses the foolish things of the world to confound the wise. Ang Ginoo mo gamit ana. Seek to learn more. Mo na nga nakasimbahan, kay gusto ka magatuon. Wala magbasa kag Bible, kay gusto ka magatuon, ug ma-apply nimo ang imong gitunan sa pulong sa Ginoo. Subsequence, ask God for help. Every time nga nag-learn ta, every time nga nagbasa ta sa Bible, ask God for help. Amo na mingon gani, sa diya nga magbasa ka, mag-ampo sa kadaan. Lord, give us understanding. Tagay ko pagsabot. Tagay ko pagsabot sa imong pulong. Muna, mga itagtabang sa Ginoo, kay kining Bible is a spiritual book. Kinahanglan og help sa Ginoo. Seek to learn more. Ikatulo, rest in God's mercy and grace. Atong abrihan,
Judges 15:25 kung basahon. Judges verse number 15. Chapter 13 verse number 15 or 25 lang kung basahon. Verse number 25. Tingnan ng Bible, and the Spirit of the Lord began to move him at times in the camp of Dan between Zorah and Estaol. So, kini nga time, nag-offer si Manoah o iyang asawa og offering sa Ginoo. Unya ang angel nga naay kalayo nag-ascended sa langit, unya ningon si Manoah, basin mamatay ta ani. Kay nakita na to ang Dios, ningon po iyang asawa, dili masiguro ta mamatay kay nganuman. Mao man namay maayo nga katuyuan ang Ginoo nato. Nga hantod karon wa magyapon ta namatay, unsa na siya? Grace. Right. Grasya ug mercy sa Ginoo. Rest in God's mercy and grace. Mao bitaw na nga every time kung unsa atong na-accomplish sa ministry, di ko ta magpasigarbo kay naman tanan na grasya na sa Ginoo. Wala nga di kita magpanghambog. Grabe, kuyawa gid ako mukanta oy. By the way, napaminaw yung people. Ito nagkakanta diri. By the way, ang tingog, okay? Ang tingog sa pagkanta, di makuagin sana kung mayo tingog. Bugna o tingog, di ko agin sana. Pero how about ang kinabuhi na? Okay? Even yabag na paminaw, ang daghan mo ingon sa kuwa nga, ako daw yabag na kong tingog, kung okay ra na oy. Hindi po kumaulam, kanta sa Ginoo. Palag yabag. By the way, ang tingog, pwede mo na ma-develop. Pero imong kinabuhi, imong attitude sa pag-practice, di ka na mabag-o kung di ka magpagamit sa Ginoo. Eh? Karang tingog, na paminaw, nabalay, anak nga, wapong tingog. Yung kitana ko be. Sadiya nga na anak ka, yung si, yabag pa kayo ta. O sa itong diba, wah! Wah! Di ba, yabag kayo? Wa may gipagkatao nga, nindot o tingog dire. Pero mo na nga, gipakanta ka dire, kaya nga naman, naay kapaguhan imong kinabuhi. Ang imong kinabuhi nag-speak sa matag katawhan. Wala nga, yes, pwede mo tayo pakanta o di mo ni Pilipinas Got Talent rin nga pagpapay tingog. Salamat sa Ginoo nga naay gapong tingog na to. Kay matakdan po ta. Kaysa naman yabag no, matakdan po tong di yabag. Okay? Wala nga, ang imong faithfulness. Okay? Ako'y nailan. Usa siya ka-choir. Dili siya ang iyang pagstorya, maglisod siya. Pero ang iyang gihimo, faithful lang siya sa practice. Naalang siya kanunay. Kung matingala ka, every time kanta, naagla siya. Pero katong mga talented nga mga yung people usahay, huwag pa tayo magpabadlong. Kaya ba nila, nindot silang tingog. Pero magpapresyo mag-practice. Wala, yabang, basta faithful. Okay? Pero wala, kung ingon lagi basta ang tingog, madibilog pa na. Kung ngayong kapisan, ako wala na magpitsansya nga manindot pa rin yung tingog. Wala na magiging. Okay? Rest in God's mercy and grace. Trust in Christ. Okay? Kinahanglan ito mo salig niya sa Ginoo. Now as conclusion. Kung imong tanawon, studihan mong life ni Samson, nag-end ang iyang kinabuhi. Yes, napil din ng Philistine, pero apil siya nga namatay. Nag-asya sa Ginoo, Lord, even one time, mubalik akong kusog. Kay around man siya sa, nahigimo siyang kanba, katawanan. God's people, gihimong katawanan. Kaya naman, all around sila, mga Philistines, kunya, gikapo siya, kunya, Lord, even one time. Makita mo sa Judges chapter 16, basahan na niya. Even one time, na mag-prove sa mga Philistine nga, na-ay victory diha sa imuha. Yes, namatay itong Philistine, naugmakan sila, pero appeal po si Samson. By the way, as conclusion, starting well does not assure that one will end well. Dili pasabot nga maayo ka sa sinugdanan, dili ka maka-assure kung maayo po ka sa katapusan. It's all about the grace of God. It's all about kung paunsa na ito gamiton ang pulong sa Diyos, kung paunsa ta mag-ampo niya sa Ginoo, mo na siya mag-matter. Ikaduha, starting well is a wonderful thing, but ending well is far better. Ang pagsugod, wonderful. Okay? On fire sa Ginoo, kanta sa Ginoo, himaya sa Ginoo, yes, wonderful thing para sa Ginoo. But the ending well is far better. Ang pagpadayon, mao'y lisod.
For 10 years, kung naluwas, di ko makaingon na ako ang Christian life. Dili sometimes kadaugan. Yes, no na. For 10 years, nga naluwas ko, dili tanang panahon, akong Kristohanong kinabuhi, na ay kadaugan, sometimes na ako sa ubos. Ilang kayo magpahalata. Labi na sa school teacher, ilang kayo pahalata. Pero nag-struggle po niyo sa akin. Even our pastor, nag-struggle po na. Wala, kinahanglan mag-ampo. Kinahanglan mag-pray. Sa akin po, mag-ampo po ta, kung itong mga naapo na sa lingwanan, hindi po magtarong ampo. Mga po na tayo nga, manamin, hindi na tayo sa magpanamin. May tayo dito sa balay, manamin ka. Manudlay ka. Kaya pag ato na rin, once ka na anak ka rin, magsimba na kagtarong. Hindi naman namin paunsa ko ng himo ni mo. Okay? Dapat nga mag-cut-on. By the way, dili na personalan, sa kulang gingon, magkatabang ni nato. Every time nga naiwali dire, pag-iluminom ka sa likod, imin-imin ka, igo ko po eh. So, ang gustuhan, maayon na kayo mulikay sa mensahe. Pag naiwali nga hard kayo, uy, di ko tapo, basi dire. Okay, maayon kayo mulikay. Hantod ang mensahe, mababas toto. May pang toto, dawat pa mensahe. Kung ikaw, maayon kayo mulikay, dili ka po, abasin siya to, siya. Every time nga naiwali diri para gini sa tuwa. Maigo ta salamat sa Ginoo kay correct ta sa Ginoo. Ang danger niya na mo ni danger kung ang pagwali sa pulong sa Ginoo di wala na epekto sa imo. Lisod ay. Every time mo simba ka, unya naminaw ka diha, nya nay wali diri, unya klaro kay nga igo na ka pero wa gyud nag-speak sa imo. Nay kuan diha, nay danger diha. Wala nga salamat sa Ginoo. Every time nga nay preaching diri, maigo kita, kaya naman, pasalamat at ginawa na, kaya kitagaan ta niya o warning. Now, the last conclusion. The cause of Samson's failure remains as the number one cause of failure in Christian today. The cause of Samson's failure remains as the number one cause of failure in Christian today. Unsa hinungdan nga nung na-fail si Samson? Delilah. Delilah. The Philistine. Natunan ako sa Bible Institute. Ang makaguba sa pastor is either female, fame, or financial. But Samson, na-fail siya through sa babae. Dili ko makapanghambog nga minyo na ko. Wala temptation ako. Nagyapon. Muna nga, as leader, kinahanglan o pag-ampo. Kinahanglan o prayer. Kaya kung nahitabo na ni Samson, may tabo po na to. That's why be prepared, be watchful, and always draw near to God. Ganun man, mo na ang time na mabuhat na to. Nga sa diha, nga nanata sa lungon. Wala man ta gina-pray sa tao. Pero maingon sila, well done, kini nga servant. Bingon ang Diyos, well done, thou good and faithful servant. Mag-ayon na itong ginabuhi. Layo, kung nakayaba ko nakapita kahibalo. Kano sa takwahon sa Ginoo. Dili ko na, garantiya nga bata pa ka, di ka pwede kwahon sa Ginoo. Kaya kung kwahon ka sa Ginoo, kwahon yung ka na. Kaya mo na nga, dili ingon nga, sa sunod na ko mga lagad sa Ginoo. Kanang adult na ko. Dili ko, it's time now na mga lagad ka sa Ginoo. The very favorite word is Satan, later. Sunod na na. Kung panahon karon paspas kayo mo na nga, karon ka dapat mag-decide. Kaya nag-start na sa atong Christian life, nag-start na ang kaaway mo, fight na to. That's why, wala ta kahibalo sa karon sa takwahon sa Ginoo, but I believe, mag-enta sa mga kinabuhi, na naata sa kabubuton sa Ginoo. Okay, it's sad bitaw. Kaya naman mga tao nga, nag-end nilang kinabuhi, na wala sa kabubuton sa Ginoo, ay not-condemn sila ha. Pero kita, naningkamot ta, with the help of God, na ato ang end sa itong kinabuhi, naas sa kabubuton sa Diyos. Pray tayo, nakuha mo lang, ipiyong mga ta. Let us pray. Father in heaven, Lord, salamat sa inyong pulong. Salamat, Lord, ito nagatudlo sa mga Biblia, sa matuuran. I pray nga ito tabang, Lord, sa inyong katawan karon. I don't know kung unsa ang impact Ginoo sa imong pulong karon, but I believe na ay kahimuan sa among matag kasing-kasing. I pray, Lord, nga katong mensahe magpabilin sa among una kasing-kasing
na dili lang palapos pikas dunggan, apan Lord, tabangin mo ito aplikar, tabangin imong pulong Lord, na madunggan na mo, kung ma-apply na mo Lord, i-bless ang invitation karon, ikaw mag-work sa matag kasing-kasing sa matag katawhan mo. This we ask in Jesus' name, Amen. Amen. Ilo kayo sa matay. So, tonight, a simple message. Mensahe gikan sa pulong sa Ginoo na Noah's wife is a obedient mother. Maybe today, ulit dito magkamama, maybe teenager pa ka. Or maybe someday, maabot ang panahon sa magkinabuhi na mahimo na ka ginikanan. Don't forget this lesson tonight. It is a great blessing. It is a great privilege for us. Kaya ang Biblia, maghatag ka nato ang understanding regarding sa pulong sa Ginoo. Always remember, obey what you know about God's will. Don't forget to read your Bible every day. God's word is God's will. I hope it's on every time madunggan ang pulong sa Ginoo. God is still working in your heart. It is very dangerous when we read our Bible, when we listen to the Word of God, unya ang Ginoo na nag-istorya nimo, now examine yourselves. Examina imo kagaling ng igsoon kasi there's something wrong sa imong gitawag na kinabuhi. Seek to learn more. Maigsoon, don't stop learning. I like what Brother Bobby said, that every person that you meet is your teacher. Seek to learn more. Seek to learn more. And the last, rest in God's mercy and His grace. Mahulay igsoon sa kaluoy sa Ginoo o grasya sa Ginoo. We are under grace. We are not under the law. We are under grace. That's why find grace every time igsoon ang gitawag na kinabuhi. Nanay sa ka-statement nila, nag-speak sa kuha. Starting well is good. Pero di siya maka-assured na maka-end ka o maayo. The good thing is, we start well, but the best thing is, we end well, dara sa Ginoo. Nagsuot, right ka, Pastor, please pray for me. There's something in the message that spoke to my heart. There's something in the message God speak to me. Naman, taas ko mo, ikaw, taas ko. If we pray, yes, God bless you. God sees your hand. Now the altar is open. If you want to go to the altar in any reason, come. Those altar igsoon. And I believe ang pagtuon mo sa pulong sa Ginoo is walay katapusan na angtod sa pagbalik sa Diyos. We need to learn more about the Bible. We need to learn more about the will of God in our lives. And we need to obey just like the mother of Samson. Samson is a great man using by God na ma-deliver ang katawan sa Ginoo throughout the Philistines. Now with the piano is playing tonight, I'll give you a minute to pray. While the piano, just ask something to God. Just pray to God, whatever kung saan nangyayang po sa Ginoo karon nga gabi. Mabuta lang, mag-close ko sa pag-apo before. Father, remember, once again, thank you for your this word. Salamat sa mensahe na marunggan ka o gabiin. Thank you for reminding us, Lord. Salamat kay Lord God sa mga kaayo, sa mga pinag-uwi, Lord God. And Lord, I pray that you continue to bless us, Lord God, even Lord God, sa kapadayon, sa pag-follow dala sa imuha. Thank you, Lord, kay nangalagad ni dili para maluwas, but nangalagad ni Lord God, kay tungod kami luwas lang. Kita na mo gala mong may gugma dala kanimo. O ginasyon ng Lord God, we are obedient children. Yes, I move out, God. Lord, I pray that you will bless your people, guide them, protect them always, O God. Lord, I pray that you bless every of us, even God, kami nagabi, ikaw mag-speak sa mga usapan namin. Lord, once again, we put everything in your hands. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name,
Amen and amen. Please be seated. Salamat kaayo. And now, ako itong tawag na tithes and offering. Karoon nga gabi. Okay? So, ang tanatang Luke, please stand.